tourist at business visa lang ang gamit. Kaya muli nagpapaalala mga otoridad sa mga balak ng mga ibang bansa para maghanap ng trabaho. Tiyaking dumaan sa tamang proseso para protektado kayo ng batas, anuman po ang mangyari sa inyo. Samantala, pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Report. Tatlo ang nasaktan sa salpukan ng dalawang sasakyan sa Quezon Avenue Tunnel kaninang madaling araw. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, wasak na wasak nga yung likuran ng isang puting kotse. Halos maubos nga yung likuran nito matapos salpukin ng isang itim na kotse dyan sa may paahong bahagi ng Quezon Avenue Tunnel sa may Quezon City. Kaninang mga bandang alas 10 na madaling araw. Ayon sa kwento ng mga saksi, bigla na lang daw nila nakitang umiikot-ikot na itong puting kotse. Indikasyon naman na malakas talaga o may kabilisan yung takbo ng itim na kotse na tumubok sa kanya. Considering na Rhea na paahon itong kalsadang ito. Sa kabutihang palad sa kabila ng aksidente ito ay bahagya lamang nasugatan itong tatlong sakay ng dalawang kotse, dalawa dun sa puti at isa naman dun sa itim na kotse. Sa mga sandali ito ay pare-pareho na silang tinutugunan o binibigyan ng paunang lunas sa ospital habang iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung sino ba ang dapat na managot sa nangyaring aksidente. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida. Balita naman mula sa probinsya, CCTV camera ng isang internet cafe sa Iloilo City ninakaw. Huling-huli ng mismong ninakaw na camera ang ginawang pagnanakaw rito sa isang lalaki. Ng isang lalaki ho. Noong una, nagkunwari pang may hinihintay ang suspect. Pero maya-maya lang, sinubukan na niyang kunin ang camera. Kinailangan pa niyang tumuntong sa isang paso para maabot ito. Hanggang sa tuluyan na niya itong makuha. Lahat naman ng nanakawin, CCTV. Dahil naka-record, umaasa ang mga pulis na agad nilang maaresto ang suspect. Para hindi siya ang talino mo. Ang talino mo. Wala sa'yo yung sistema kung ano sa nagre-record. Camera lang nakuha mo. Sabi niya para wala ebidensya sa kanya. Oo. Grabe. Kuya, close-up yan Hindi mo madedenay. Mga CCTV na to, mga pahamak to Dahil dito nahuhuli kami. Huli ka Huli nga ikaw. Pero may plano pa yung grupo niya na after ko Oo, malamang. Kaya na tinanggal. Kunin mo muna yung CCTV. Dali. Para Pagkatapos na nakuha ko na. Robbery tayo. Lord. Ayaw nila mag-stockings na lang ulit. Wala na nag-stockings Yan yata Matagalan di ba? Dito sila makahinga, Mars. Mainit na, mainit. Kaya na babalayan sa mga may CCTV, ninanakaw nyo. Yung CCTV mismo. Samantala, tatlong bata naman ang nasawi matapos makuryente sa Mandaluyong City sa kasagsagan ng ulan noong Lunes. Hindi matanggap ng mga kaanak ng mga biktima ang sinapit ng mga batang nagkasiyahan lang daw na maligo sa ulan. Sa sampayan ng kapitbahay na nakakonekta sa isang electrical wire na kuryente ang mga batang may edad 9 at 14 na taong gulang. Kwento ng isa nilang kapitbahay na doktor, hindi raw niya agad na subukang i-revive ang mga biktima dahil kinailangan muna niyang alisin ang koneksyon ng kuryente para mahawakan niya ang mga ito. Wala naman tao sa bahay kung saan nakakonekta ang wire at sampayan noong mga oras na yon. Desidido raw ang pamilya ng mga biktima na magsampa ng kaso laban sa may-ari nito. Oo naman, no? Bakit nakakonekta? Hindi ko maintindihan paano nakakonekta yung wire dun sa sampayan. At yung sampayan niya ay bakal. Oo. Kasi dati, di ba, alambre kasi yung sampayan. Pero yung nakakuryente. Doon tumatawid yung kuryente sa sampayan niya. Oo nga Ganon, doon niya. Ayun. Pero marami sila na kuryente. Tatlong bata. Tatlo. At samantala mga kapuso, naalala niyo po ba yung baby girl na ibinalita namin sa inyo kahapon na natagpuan sa isang plant box sa Quezon City? Nasa pangalaga muna ang sanggol ng isang private child placing agency ng Social Welfare Department ng lungsod. At ayon sa mga nag-aalaga sa kanya, nasa mabuting kondisyon at malusog ang pangangatawan ng sanggol. Malakas na rin daw uminom ng gatas ang bata na tinatayang mag-iisang buwang gulang na. Sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, kung hindi babalikan ng kanyang tunay na magulang si baby girl, ilalagay ito sa hanay ng mga batang maaaring ampunin. May magulang na mag-aalaga sa'yo. Huwag kang mag-alala. Samantala, itinaas naman ang alert warning sa Western Colombia matapos magbuga ng abo ang isang bulkan doon. Ayon sa mga eksperto, inaasahan na nila ang pagdami pa ng mga ibubuga nitong abo. Pero posible naman daw na walang ilabas na lava o kumukulong putik ang Nevado del Ruiz Volcano. Dahil sa lumalang aktibidad ng bulkan, inirekomenda na nila ang pagsusuot ng mask. Pansamantala ring isinara ang ilang paliparan dahil sa kapal ng abo sa mga runway at sa hangin. Taong 1985 nang huling sumabog ang naturang bulkan kung saan naabot sa 25,000 ang nasawi.
Sa China naman, nagulat ang mga mamimili sa lungsod ng Shanghai nang makita nila si Queen Elizabeth II ng United Kingdom sa isang mall doon. Pero ang katotohanan, look-alike lang pala ito ng sikat na reyna. Isa raw pala siyang aktres na ipinadala mismo sa China upang ipromote ang turismo sa United Kingdom. Ipinagdiriwang kasi nila ika-60 na taon na sa kapangyarihan ng reyna sa June at ang pagiging host din ng London sa 2012 Olympics. Bilang patikim pa ng European tradition sa mga Chino, binigyan sila ng English afternoon tea habang hinaharana ng isang Beatles tribute band. Kamukha ni Queen Elizabeth. Galing. Galing. Alright, ready rin tayo. Alrighty, good morning mga balita pinag-uusapan ngayon sa mundo ng net. Aming iatin ni Luen dito sa ating Web Hirit. Dito sa ating Web Hirit number 1 mula sa Yahoo Games. Top 5 wildest slides sa buong mundo, ibinida. Hala tayo mga. Ayaw ka niyan. Number 1 dito, ang Insano Beach Park sa Brazil kung saan 41 meters high. O katumbas lang naman ng 14 na palapag. Ang tinaguri ang tallest water slide sa buong mundo. 10-story high naman ang Scorpion's Tail sa Noah's Ark Family Park sa Wisconsin, USA na sinay Noah's Ark na. At isa itong giant water slick loop. At 50 feet per second naman ang bilis ng pagbagsak sa slide na ito. Ang summit plummet naman sa Walt Disney Resort World Resort sa Orlando, Florida, ang pinakamataas na water slide sa Amerika. Madadaanan din dito ang isang madilim na tunnel habang pababa sa slide. At tampok din sa listahan ng Leap of Faith sa Bahamas kung saan ang babagsakan mo ay isang pool na may magandang view ng mga pating. Ay, kita niyo yung mga yon, pating yon. At pasok din ang The Mammoth sa Indiana, USA, ang world's longest water coaster. Gusto ko i-try. Out ako. Halata ka agad yung mga mahilig sa rides at hindi. Sabay tayo. Ano ba yan? Ayoko nga. Ano yung isa pang parang pang-family, yung iba solo-solo ba? Ang Oo, tagal. yung solo-solo. Parang bago mo maabot yung bottom, ang tagal mong, at tapos pabilis Parang ka ng yung parang yung internal organs mo lalabas na. Correct. Yung ganung feeling. At saka parang, may parang cage siya sa ibabaw, di ba? Kasi parang feeling ko parang baka Parang umitsya gumanon ka. o malaglag ka sa gilid. May cage pala siyang ganun. Ayan, pa-picture ka pag nag-slide ka dyan, ha? Sige, try ko yan. Next web hirit naman mula po sa Yahoo News. German girl iniligtas mula sa isang mag-asawang Bosnian na ginawa siyang alipin ng 8 taon. Pagkain ng baboy lamang daw ang pinapakain sa kawawang dalagita. At ayon po sa kapitbahay na nagsumbong, tinatrato daw na parang hayop. Ang ngayon ay 19 years old na biktima. Ginawa rin daw na parang kabayo ang biktima nang ipahila sa kanyang isang karitela habang nakasakay doon ng mga suspect sa krimen. Inaresto na ang mag-asawang ng alipin sa babae habang nasa isang safe house na ang biktima at binibigyan ng medical treatment. Siyempre. Alam ko ba mga light news lang to, nagulat ako doon, ha? Hindi, alam mo parang may mga sick people talaga na gumagawa ng ganyan na. Magtataka ka no? Baliw talaga. Oo, at buti Baliw lang. pero ang tagal niya din na nandoon, ha? 8 years. 8 years? Oh my. Wait, so imagine mo, 19 pa lang siya ngayon. So 11 siya, years old kinidnap. siya. Oo. I assume yun yung nangyari, kinikidnap kasi usually yung mga ganyan eh. Uy, ingat-ingat tayo sa ating mga bagets. At yan po ang ating latest web news ngayon. And remember, follow niyo po kami sa aming official Twitter account, www.twitter.com/unanghirit at i-add ang hashtag unanghirit sa inyong tweets. I-click din ang like sa aming official Facebook fan page, www.facebook.com/unanghirit. Alright, para naman po sa ating maagang showbiz balita ngayong Wednesday morning, madaragdagan na naman po ang Dabarkads ng Itbulaga. At ang pinakabago nilang kasama walang iba kundi ang kapuso babe na si Solenn Heussaff. Simula sa Hunyo, sasabak na sa pagiging co-host sa #1 noontime show ang dating Survivor Castaway. Kaya naman matapos ang kanyang shooting ng pelikulang Boy Pick Up the Movie at taping ng teledramang Legacy, ito na raw ang pinagtutuunan niya ng pansin ngayon. Pero subok lang muna raw ito dahil hindi raw niya alam kung magiging maayos ang kanyang pagsasalita ng Filipino sa show. Ako, okay lang yun. Ngitian mo na lang Oo sila. nga. Tapos na lahat. Correct. At narito naman ang hirit panahon. Congrats, Solenn. Narito naman ang hirit panahon ni Love Anniver. Good morning, Mother Love! Good morning, gorgeous women! Good morning, di ba mga kapuso? Ito na po ang ating hirit panahon ngayong umagang ito. Nako, meron pa rin po tayong, or meron pa rin pong namataan ng